Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito, meron akong i-reaction video regarding daw dito sa nagwa-viral sa social media. At mga ka-plastic, at panoorin natin at hindi ko pa napapanood ng buo ito kung bakit lumabas sa caption na ito ay pera-pera lang daw. At ano ba ang nangyari dito mga ka-plastic? So panoorin natin kung ano ang pinagmulan ng medyo semi-road rage dito sa pangyayaring ito. Parang na-impound yata yung kanyang motor. So panoorin natin yung video. Huwag na natin paabain dahil 4.29 seconds po ang video na ito. Wala karapatan mag-drive. Pera lang yan eh. Pera. Marunong po kayo, hindi po kayo marunong maunawa. Maunawa. Pinaliwanag ko po na dito lang po ako at kukuha lang po. Hindi katwiran yun. Saglit lang po. Promise. Wait lang po. Promise. Hindi po ko anong tao. Isang bata ang nahuling walang helmet, walang lisensya, menor de edad pa. Panoorin natin kung paano magalit ang isang bata sa mga enforcer. Pera-pera lang daw ang labanan. Ayun pala ang pinagmulan mga ka-plastic. Walang helmet. At pangalawa, menor de edad. At pangatlo, sumatotal, walang lisensya to mga ka-plastic. Kaya sinita ng enforcer mga ka-plastic kasi alam mo naman, bawal ang mga nakita ninyo sa kanya. From the start pa lang, nakita nyo sa video na nakasakay siya mismo sa sarili niyang motor na walang helmet at wala siyang sapat na lisensya para mag-operate ng motor. At minor de edad siya at the same time. So, paano nakakalusot yung mga ganitong klaseng tao sa mga paligid natin, di ba? Nakikita nyo naman na yung mga ganitong tao ay basta-basta na lang nagmomotor without papers o anything papers na ipapakita mo sa mga enforcer. Hindi po ko Ba't tayo ba sumunod sa amin? Tatanungin kita, ba't tayo ba sumunod sa amin? Nasunod po ako kasi po may pasok po kasi ako. Ang dami ko pong ginagawa. Kung wala ka lisensya, nagkapromotor ka, wala kang helmet. Ilang taon ka na? Bawal ka pag-galing sa kaya, wala kang lisensya, kapakit ang edad ka. Napa-walk out na si Tutoy sa sobrang inis. Tignan natin ang mga susunod na pangyayari at kung paano niya sabihang pera lang daw ang kailangan ng mga enforcers. Ano ba doon? Dito nga sa parteng ito ay isasampa na ng mga enforcers ang motor ng bata. Panoorin nyo ang mga susunod na mangyayari. Leader natin para in case na may magreklamo, may mga sira naman, di ba? What? May ebidensya po tayo na na ganun na po ito. Oh. Bakit to? Bakit to? Anong problema dyan? Makikiusap na ako sa'yo. Bata ka, tapos nagdadrive ka ng motor. Tay, tabi po muna tayo. Kaya sumira yan ha. Sumira ha. Ngayon, pinipigilan na ng mag-ama yung motor na isakay sa impound o ma-impound ng motor ng bata. So, talaga na magulang na mag-operate ng kanyang motor o kung kanino man yung motor na yan. At bago isinakay ng enforcer ay malinaw na wala pong damage o anumang sira na gawa ng pag-i-impound ng mga enforcer. Patunay na maayos silang nag-apprehend sa mga tao. Kasi mahirap kasi sa mga tao pinapalabas nilang masama ang mga enforcer at ginagawa lang naman nila ang trabaho nila. Di ba? Kasi alam mo naman nasanay na mga tao ngayon na pera-pera daw at binibigyan ng patong, di ba, para tumahimik. Pero iba naman tong enforcer na to ay talagang sumusunod sa protocol ng batas trapiko. At higit sa lahat, minor de edad yung bata, bawal po talaga yon mga ka-plastic. Kasi para magkaroon ka ng lisensya galing sa LTO, mga ka-plastic, ay dapat ay nasa legal age ka na.
Pero itong mga magulang na to na imiserable o mga lolo niya ito na nagpakita sa video na ito, parang hindi nila alam na ang ginagawa ng mga anak niya o ng anak niya ay illegal, di ba? Okay lang sana kung bisikleta lang ang binamaniobra ng bata, pero motor yan eh. At ang masakit pa doon, wala pang helmet yung bata. May ticket na ba yan? O, makinig po muna kayo, makinig po muna kayo. Kaya nga, o dapat pinaliwanag. Makinig po muna, makinig. Bagong sinampay. Walang helmet, walang lisensya. Makinig po muna kayo. Natin. Oh. Tapos kanina, pinatakbo niyang pilit ang motor. Susunduin daw kayo. Sabi ko po, susunduin ko yung tono ko. Kasi po, matanda na. At may oras ko yung klase ko. Ang kasalanan. Ko yung uniform ko. May kasalanan Yan lang ka, po wala? yung ano namin. Yan lang po. Yan lang po. Oo, siya. May lisensya ka ba? Wala. Oo. Wala ka karapatan mag-drive. Wala kang lisensya eh. Wala kang lisensya. Wala kang lisensya, kuya ha. Wala kang lisensya. Wala kang helmet. Hindi nga ho. Makikiusap na. Dito sa parte na ito nagtatalo-talo na sila pinipilit ng bata na dyan lang siya pupunta, alam natin mali, kaya wag nang bigyan pa ng katwiran, kawawa ang madidisgrasya ng bata na ito kung sakali. Walang habol. Walang habol ang sino man ng mga aksidente ng batang ito dahil minor de edad eh. Ano na lang sasabihin niya, di sorry lang, di ba? Kahit pa sabihin mong may bibilin lang siya di maglakad na lang siya o mag-commute, di ba? Alam naman nilang bawal mang minor de edad na mag-maniobra ng motor. Okay lang sana kung siguro kung sa karating probinsya ka nagmotor doon kasi walang huli. Like sa mga lahat ng probinsya kasi sa probinsya kasi hindi ganyan, walang huli doon, di ba? Karamihan may nakita ako na mga probinsyana dyan sa around Samar ay siguro hindi pa tinatay ang 14 anyos yun, ang galing ng bumalanse ng motor. At higit sa lahat, wala pa siyang helmet doon. Kasi nga open field yun, wala naman traffic sa lugar at wala naman siya ma-aksidente kundi ang sarili lang niya. Pero dito sa Metro Manila kasi, iba kasi ang batas dito sa Metro Manila, mga ka-plastic. Since marami na tayong mga motorista dito na pwedeng nakaambalang, di ba? May mga bagay na talagang napakadelikado para sa mga bata. At lalong-lalo niyan, walang pananagutan ng mga bata kapag nakadisgrasya siya ng property o ng mga tao, di ba? Sasabihin mo lang, may pinuntahan ka lang para bumili ka ng kung ano-ano, di ba? Hindi naman madadaan sa ganun-ganun lang, mga ka-plastic. So, panoorin natin yung video. Walang helmet. Kaya po pinare, walang lisensya, walang helmet. Makikipagtalo pa nga Dapat, Ako nakikipagtalo. hindi nga, sumunod ka muna sa enforcer. Sumunod po ako sa inyo. Tatabi po. Hindi ka marunong makipag-usap. Ang sinasabi mo, Marunong po ka. Hindi po kayo marunong maunawa. maunawa. Ganito ha, kung pagkakamali, minupigad ka. Opo. Maunawa for what? Ikaw ba sa sarili mo, hindi mo ba na pupukaw sa kokote mo? Na mali yung ginagawa mo, ha, Totoy? Di ba? Malinaw na malinaw yung ginagawa mo. Minor de edad ka, wala kang lisensya, at dikit sa lahat, wala ka pang helmet. Di ba? Common sense na lang. Kung ano ka ba naman, di ba? Huwag ka namang ganyan. Ginagawa lang nila yung trabaho nila bilang yung enforcer. At wag nyo namang huhusgahan o gine-generalize sa mga enforcer na pera-pera lang, di ba? Wag namang ganon. Lisensya. Oh. Wala kang helmet. Opo. Pinaliwanag ko po na dito lang po ako at kukuha lang po. Hindi katwiran yun. Saglit lang po yun. Wala kahit anong paliwanag mo. Hindi katwiran yun. Kasi, mata na forward tayo sa sasakyan. Wala kang... Wala ka karapatan mag-drive. Pera lang yan eh. Pera. Pera lang yan. Naka-live ka ha. Pera lang. Naka-live ka. Nanghingi ba kami ng pera sa'yo? Pera lang pala katapat, magaling tong bata na ito. Marami nang nalalaman. Magsalita ka na halanganin, naka-live ka. Discount ha. Pera lang daw. Sabi, mga ka-face mask, pera lang daw. Oh. Mali ka na, ikaw pa yung matapang.
Pangat lang yung pinag- Hindi nakikipag-usap. Wala pa kayo na Nagbidat ko ako, ginagawa ko. Minor de edad, nagdadrive ka. Dapat hindi ka drive. Isang pera. Ano sa tingin niyo mga idol, pera-pera lang ba talaga ang laban pagdating sa mga ganitong hulihan? Iiwan ko na sa inyo ang pagpapasya. At alam mo mga ka-plastic, hindi naman pera-pera to eh. Siguro yung mga nakikita mo sa mga social media, sa TV, yan yung mga skalawag, yung mga kupal na enforcer. Pero itong mga to, gumagawa lang ng tamang proseso at hindi sila nag-aabang ng kwarta para matustusan nyo, maabsuelto kayo sa mga ginagawa ninyo. Tandaan nyo mga ka-plastic, huwag nyong i-generalize yung mga enforcer na ganun ang ginagawa. Typically o particularly sa kanilang mga trabaho. Huwag namang ganun, di ba? Maraming mga enforcer na nasasaktan dahil sa mga sinasabi ninyo. At sabi dito sa comment mga ka-plastic, at yun mga ka-plastic, at sabi ko nga sa comment mga ka-plastic ay nagpapaka-real talk naman. So yan. Pero hindi naman kasi lahat ng mga enforcer ay ganon. Online glass graduate. Inbound na yan. Ayan. Pere. Good job, sir. Actually, maraming umaayon sa mga enforcer eh. Walang negative comments about sa mga enforcer. Baga, bitter lang talaga yung bata. Kasi nga, nakikita niya sa sarili niya na hindi siya na unjustified siya sa mga ginagawa ng mga enforcer na alam naman niya sa sarili niya na bawal. 'Di ba? Sikat Canada eh. O, 'di ba? Ganun pa man mga ka-plastic. Sigurado pag tanda nito eh pwede siyang makasuhan. Pero ganun pa man wag naman tayong mapangusga sa mga enforcer na porket nakikita mo sa ibang social media o pati sa mga mainstream ay gumagawa ng anomalya, di ba? Pero iba yung nangyayari dito. Ikaw yung gumagawa ng anomalya dito at mahirap yung makadisgrasya ka at wala silang habol dahil minor de edad ka nga, di ba? Dapat ang managot dito yung legal guardian na kung saan itong dalawang yung lolo o pati yung tatay niya o sino man yung nasa video na yan ay pwedeng managot kasi nga hinayaan niya yung anak niya na mag motor lalo na wala pang helmet. Hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.